Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa #WalkWithLan, ang iyong go-to channel para sa totoong usapan sa Philippine politics. Walang filter, walang bias, pure katotohanan. Ako si Lan at ngayon tatalakayin natin ang isang mainit na issue na nagpapakita kung paano ang kapangyarihan ay ginagamit para sa personal agenda. Sa kaso ni Kong Liviste, ano naman ang next move ni Yusek Claire Castro? Isang congressman na nagbi-build ng renewable energy empire, biglang inakusahan ng isang palace official ng something na hindi naman totoo. Resulta, 110 million pesos na libel case. Sino ang tama? Sino ang nagsisinungaling? Today, we will favor the facts that support Congressman Leandro Leviste, criticize the reckless moves of Yusek Claire Castro, and predict her next steps. Ito ay intellectual deep dive with witty twist para sa inyo ng kabataan at OFWs na gustong maging informed citizens. Bakit importante ito? Dahil ito ay tungkol sa accountability sa gobyerno. Hindi lang chismis, stay tuned dahil sa dulo may membership plug tayo para sa mas maraming ganito. Hit that like button na, subscribe at turn on notifications. Let's walk this out. Una, kilalanin natin ang bida sa kwentong ito. Congressman Leandro Leviste, ang representative ng 1st District ng Batangas, hindi siya ordinaryong politiko, mga kaibigan. He's a young visionary, founder ng Solar Philippines, ang company na nagdala ng record foreign investments sa renewable energy sector ng Pilipinas. Sa ilalim ng kanyang leadership, nagtayo sila ng largest solar capacity sa bansa. Imagine niyo shining solar farms na nagbibigay ng clean energy sa libo-libong tahanan. Hindi ba inspiring para sa kabataan na gustong mag-contribute sa climate change fight? Habang ibang politiko busy sa pork barrel, si Congressman Leviste ay busy sa solar barrel. Pun intended. Pero seriously, his background shows integrity. Nag-aral sa top schools, entered politics to push green energy, no scandals until this. No enter the antagonist. You now enter the antagonist, Yusek Claire Castro ng Presidential Communications Office, PCO. Siya ang palace press officer na mahilig sa vlogs. Pero parang ang content ay more on attacks kaysa facts. Ano kaya ang motive niya? Abangan sa susunod na segment. Let's break it down chronologically, fact by fact. Walang assumptions. Pure evidence from reliable sources. January 10, 2026, Yusek Castro posts a vlog with all caps title, "Investigahan ng Ombudsman ang solar firm ni Kong Leviste. Wala ka bang kahihiyan?" Type pa nga showing recklessness. Sa loob, she accuses Congressman Leviste of selling controlling shares in his solar company without congressional approval. Nagbigay daw ng franchise during Duterte admin, then sold without permission. Parang illegal. Pero here's the twist. Kong Leviste denies it outright. Sa interview niya, "I did not sell the franchise because I have no company with a franchise that I sold." Walang ebidensya na may franchise sale. Ang source daw ni Castro ay from Ombudsman Remulla, pero walang official confirmation. Result nito, January 17, 2026, Leviste files 110 million pesos civil libel case sa Balayan RTC. Batangas, 100 million pesos moral damages, 10 million pesos exemplary, 1 million pesos attorney's fees. Okay, court update January 28, 2026, court orders summons kay Castro. Sabi ni Leviste, sumagot na lang si Yusek Claire Castro sa korte dahil may kaso na kami. Ito ay classic defamation, false statements, damaging reputation. Para sa mga OFWs, isipin ninyo, parang yung fake news sa abroad na nakakaapekto sa trabaho ninyo. Si Castro parang yung tita sa family reunion na nag-spread ng chismis without checking. Pero this time, it's libelous. Paano ito na-affect sa solar industry? Susunod. Now, let's favor the facts that support Congressman Leviste. Hindi bias, pero critical thinking shows that he's the victim here. Una, his contributions built the country's largest renewable capacity, brought record foreign investments. Sa panahon ng energy crisis, he's a hero for sustainable development. Bakit target siya? Dahil he's young, successful, and independent, hindi aligned sa certain factions.
Sa ANC interview, Leviste hits back. My company built the country's largest renewable capacity and brought in record foreign investments. Walang proof ng wrongdoing. Parang si Iron Man, building clean energy, pero inakusahan ng selling arc reactor illegally. Para sa mga kabataan, this inspires don't let baseless attacks stop you. For OFWs, ito ay reminder na kahit sa gobyerno, may integrity like Leviste. Comment down below sino sa tingin ninyo ang may hidden agenda? Okay now it's time for us to criticize Yusek Claire Castro. Fact-based, walang personalan, pero intellectual. Scrutiny. Una, her response. Filing this case is the real way to stop me from speaking out. Pero wait, sino ang nagsimulang mag-spread ng unverified claims? Siya. Sa vlogs niya, reckless utterances like accusing without evidence. Leviste claims her statements are untrue, reckless, and malicious, constituting defamation. As PCO Undersecretary, she has a duty to communicate facts, not fiction. Parang journalist na nag-post ng fake news for clicks, pero she's a government official. Sino ang behind her? Sabi niya, who is truly behind this move and who stands to benefit from muzzling her? Pero flip it, sino ang benefit sa pag-attack kay Leviste? Perhaps political rivals. This shows how social media can be weaponized. Parang yung propaganda abroad, be critical, Ano kaya next move niya? Abangan. Based on facts, ano ang susunod? Posibleng countersuit o public defense. Pero sa court order, kailangan niyang sumagot sa summons. Magpa-vlog ulit siya, claiming silencing, pero facts show its accountability. Parang chess, Leviste made his move. Now her turn. Pero checkmate ba? This could set precedent for libel in politics. Stay vigilant, mga kababayan. To wrap it up, sa kaso ni Congressman Leviste ng 1st District ng Batangas, facts favor him as the innovative leader fighting falsehood. Si Yusek Claire Castro naman ng PCO, moves deserve criticism for recklessness. Ano ang next? Abangan natin ang korte. Be informed, be critical. Mga kababayan, mga kaibigan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Like, share, comment your thoughts. Salamat sa panonood. Next episode, soon. Mabuhay po ang Pilipinas.